Hallelujah. Blessed be the holy and wonderful name of Jesus. Magandang tanghali sa ating lahat. Mapagpalang tanghali sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Friday na naman po uli. Ministry Day na naman po kung saan magpe-pray po tayo ng ating mga prayer requests sa tanghali pong ito. At puri po ang ating Panginoon sa patuloy na pagtatagumpay na kanyang pinapahiram, pinagkakatiwala sa atin dahil sa mayaman niyang habag at biyaya. Amen. Lagi niyo tatandaan na ang tagumpay na nararanasan natin ay dahil lang sa habag at biyaya ng Diyos yan. Without the grace of God, without the faithfulness of God, wala ho tayong magagawa pare-pareho. We will never be able to achieve even the smallest measure of success. Lahat yan ay galing sa Panginoon, and it is for His glory. Kaya magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay Friday, pang huling Bible study po natin for this week. Nagba-Bible study po tayo tuwing Monday to Friday at maliban po dun sa service po natin tuwing Sunday po. Tanging pahinga lang natin ay Saturday. And glory to God dahil ang Lord ang patuloy na nagpapala, nagtatagumpay sa atin. Patuloy po ang patotoo ng napakarami na nagmemensahe po sa akin, na nagpapatotoo ng kagalingan at magagandang nararanasan at tatatanggap po nila, mga himalang nararanasan po nila through this live streaming, na sa ulitin ko dahil lang sa habag, sa biyaya at katapatan ng ating Panginoon. At mukhang, sabi nga po sa inyo, iwan po natin sa kamay ng Panginoon. Yung malita po kahapon sa kakalina po ay mukhang hindi po pabor para po doon sa ninanasa nating makabalik na po tayo sa church. Pero there is nothing to worry about. Sabi ko nga po, everything is in the hands of God. Because of the worsening situation of COVID-19 in the Philippines, actually nagsalita na po yung head ng IATF na if yung number po ng infected ng virus po will reach 85,000 by July 31, ay ibabalik po tayo doon sa tawag dito sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Mahigpit po yun. Mawawala na naman po uli yung mga jeep and transportation. Mawawala po uli yan. Yung mga ang balita nga po, ay sasuggest na naman, nagbigyan na naman tayo ng quarantine pass so that no one will be allowed. Ibig sabihin yan, magkakaroon na naman po ng mga checkpoint. Kaya medyo ayaw po natin yun. Pero sabi nga po, lahat po yan ay nasa kamay ng Panginoon, and everything is for a purpose. Yung sa travel nga po pinagbawalan na naman po ang mga non-essential na magbabiyahe po sa ibang bansa. Lahat pinayagan na po yan Ngayon, pinagbawal na naman po. Sabi ko talagang mabibitin talaga yung pagpunta ko ng Amerika dahil may responsibilidad din po kung gagampan. Pinagbawal po uli. Ang reason naman dun ay wala kasing insurance company na nag-open, isa lang patungkol dun sa travel insurance po na hinihingi ng gobyerno. Kaya lahat po yan naiwan po natin sa kamay ng ating Panginoon. Let us continue to pray, and wag po nating madaliin ang mga bagay-bagay. Let us just flow with the way and the process of God na inaalaw ni Lord na pagdaanan po natin. At higit po sa lahat, patuloy po nating sikapin sa tulong ng habag at biyaya ni Lord na matutuhan natin talaga yung mga itinuturo ng Panginoon sa atin. Amen? There are important things, or I would even say vital things that God is teaching His people that we all need to learn. We all need to take heed and learn from what God is saying to us. Kung gusto natin talagang makabalik tayo sa dati nating ginagawa, wherein we are free and allowed to gather in our church worship place para makasamba ulit tayo, magawa natin yung ginagawa natin dati. Actually, pag naibalik na naman po tayo ng MECQ, yung mga churches na nakapag-gather po, kasi dito po sa Metro Manila, yung mga malalaking church pwede na pong mag-gather dahil they will be allowed to have 10% of
the capacity of the church. Kaya yung mga church building po na malalaki, na by the thousands pa, katulad po ng COP, ang capacity po ng COP, kung di ko nagkakamali, nasa 8,000 po ang capacity nyo, pati puro sa taas. So, they are allowed to gather kahit 800. Pagka bumalik po tayo sa MECQ, mawawala na naman po yan. Babalik na naman po sa 10 lang. Amen? Kaya, let us just pray at gawin natin yung dapat natin gawin. Kaya ako, ang panawagan ko po palagi sa ating lahat, dumisiplina po tayo. Sumunod tayo sa sinasabi ng gobyerno na yung social distancing po, yung pagsusuot ng mask. At tayo magkaroon tayo ng pagdisiplina sa ating sarili. Amen? Para protection din po natin yun. Hindi lang para makabalik tayo sa church, kundi protection din po natin, yung kailangan po natin yan. Kaya, let us do our part. In the meantime, kung talagang gusto ni Lord, magtagal pa tayo sa ganitong sistema, then, hayaan natin. Yan ang gusto ni Lord And let us enjoy. Mag-enjoy lang po tayo sa anumang lahat ng ginagawa at pinaparanas ng Panginoon sa atin through our live streaming. Siguro, palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pwede na po tayo magsimula. Marami-rami na po ang naka-intune. Manalangin po ulit tayo. Hallelujah. We worship you, God Almighty. We bless you, Holy God. We honor you, God Almighty, who is in control of everything. We bless you, gracious God. We thank you, merciful Father. We exalt you, God, who is so gracious. Maraming salamat po sa iyo. Salamat po sa dakilang katapatan mo. Salamat po sa kahabagan mo, Lord, na walang hanggan. We thank you, my Lord, for your Holy Spirit. We thank you for your goodness to every one of us. We thank you for the success na nararanasan po namin, Lord, dahil sa habag at biyaya mo. We thank you for all your blessings, O God. We thank you for your guidance and protection upon every one of us. Lord, ang dami-dami po namin dapat ipagpasalamat sa iyo dahil sobra-sobra po ang kabutihan mo po sa amin. Lord, sa pagbabible study po namin sa tanghali pong ito, sa aming pong ministry day, dalangin ko, Panginoong Yesus, na patuloy niyong buksan ng kalangitan sa aming kalagitnaan. Patuloy mong pag-umapawin, idaloy na nag-uumapaw sa aming kalagitnaan ang iyong habag, ang iyong biyaya, ang iyong katapatan. We ask for your Holy Spirit once again to move with freedom, to move with power in our midst as we study your words. I once again ask you, my Lord, to continue to release upon us the spirit of wisdom, the spirit of revelation. Let the depths of your word be revealed unto us, the depths of your heart, the spirit of understanding and knowledge flow upon us, and let the power of your words, the great immeasurable power that flows from your word be released and touch your people, lalo po yung mga may sakit, yung mga nangangailangan ng himala, yung mga nangangailangan ng kalayaan. Lord, you said in your word, you sent your word and healed our diseases and set us free from the bondages of the enemy. Lord, we are declaring that as I declare your word, that power that you declared in Psalm 107 verse 20, the power that flows behind your words will touch your people, will re-energize our faith and our relationship with you, and we're going to experience miracles coming from you. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, paghanga at paggalang sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Gusto ko lang pong magpaliwanag ng konti. Iba po yung reminder sa rebuke. Amen? Sa reminder po ay pinapakita sa atin, pinapaalala po sa atin yung kamali ang nagagawa natin na maaaring hindi natin talaga napapansin. We may not be, probably we may not be aware of it. And I do believe we are honest, we are doing those things in good faith. Wala tayong masamang intensyon. It so happen na hindi natin alam. Amen. Hindi natin naunawaan. Kaya ang sabi ng Bible, di ba? Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Napapahamak tayo dahil sa kakulangan natin ng kaalaman. Ang sabi po ng Bible, ignorance of the law excuses no one. Sa Bible po galing yun, yung ginagamit ng batas, ng gobyerno. Sa Bible po galing yun. Ang kamangmangan o kakulangan ng kaalaman sa salita o sa batas ay
Hindi po dahilan yan para po sabihin natin na Lord, sorry, para po na hindi ako guilty. Because it is our responsibility to know the law, to know the word, to know the very words of God Almighty. Kaya, pag nag-share po ako, iba po yung reminder sa rebuke. Yung rebuke po, yung bang kaya tayo nare-rebuke, alam na natin mali, ginagawa pa rin natin. Paulit-ulit tayong nire-remind, ayaw pa rin natin. Yun yung rebuke. Amen? Rebuke po talaga yun. May halong sermon na po yun. Pero kapag ine-expose lang po minsan yung mga mali nating ginagawa, na nagagawa natin nang wala naman tayong masamang intensyon dahil hindi nga natin alam, hindi po rebuke ang tawag doon. Reminder po ang tawag doon. Ngayon, sa ganito pagkakataon nga po, ulitin ko, we are not under persecution. Hindi po tayo pinipersecute ng gobyerno by not allowing us to go to our church, to do our normal gathering. At naniniwala din po ko, hindi po natetest ang ating faith. Amen? Hindi po ito pagsubok sa ating pananampalataya. Siguro pwede pang sabihin pagsubok sa ating pagpapasensya, sa ating pagtitiis. But our faith is not being tested. Itong pandemic na ito, napaulit-ulit kong sinasabi po, sasabihin ko po uli ngayon, ito ay paraan ng Panginoon ng pagtutuwid at pagtuturo po sa atin. This happened kasi may itinuturo, may itinutuwid ang Panginoon sa atin, may itinatama sa atin. Kaya naniniwala ako ang mensahe po na naipipreach po ngayon dapat ay yung mga mensahe po na magtuturo sa atin. Mga mensahe na magre-remind sa atin. At kung kinakailangan yung mga mensaheng magre-review. But we need to know the difference between rebuking and reminder. As far as I am concerned, ako po yung tinuturo ko po is more of a reminder. Hindi talaga siya rebuke. Although, there are some points na talagang nare-review po ako. Amen? Kasi yun po yung mga bagay na alam natin, paulit-ulit pa rin natin ginagawa. Pero hindi po ibig sabihin, halimbawa, may naituwid sa atin, dahil hindi natin alam, na-rebuke na naman tayo, no? We are being reminded. Reminder is different from rebuke. Dapat alam po natin iyon. Amen? Palapakan po natin ng malakas ang Diyos na buhay. Actually, meron pong isang case nga po na nangyari, it happened, kasi nakapag-preach po ako nag-preach po ako sa church na yun mga 3 weeks ago po. Tama, 3 weeks ago po. Doon talagang kasi po, yun ay gathering po ng mga worker and it is a pre-anniversary gathering. Nagbigay po ako ng word, revelation po, hindi po teaching yung ginawa, yung tinuro ko po. I would say it is a revelation. Direction, yung mga dapat ituwid. Tapos po, dahil mga manggagawa nga po ang crowd, I mentioned something na sabi ko po, kung manggagawa tayo, ayaw natin magpatuwid, ganito tayo. Gustong-gusto natin nagpipreach, pero ayaw natin ayusin ito, kinukonsinti natin yung ganyan. Nabanggit ko po yun eh. Sabi ko, shame on you. Amen? Sinabi ko po talaga 2 beses, shame on you. Ngayon po, may mga pastor na pumalag. 3 pastor po yata yung pumalag doon sa church na yun. And they gathered together to accuse me. Yung pinaka-leader po nila tumawag sa akin 2 nights ago. Inaakusahan ako. When I explain to that man, sabi ko, totoo po, sinabi ko talaga yan. Hindi ko po ginagkakaila. Pakinggan niyo yung preaching ko. Ang tanungin niyo, bakit ko sinabi yan? Nung pinaliwanag ko, medyo parang napahiya yung tumawag sa akin, kumambyo. Sabi niya, pastor, huwag ba nang intindihin yung mga pastor na yun? Sabi niya, mga ano yun eh, mga mabababaw pa, mga emotional. Bigla siyang kumambyo when I explain everything. Sabi ko, pastor, ito yung pastoral ministry. Pastoral ministry na meron pong bahid ng prophetic. Amen? Ang trabaho po ng pastor ay hindi lang po puro magturo, hindi lang po puro encouragement. Pagka Sunday, ang ginagawa ko, message of encouragement po yun. Pero as far as I am concerned, amen, naniniwala ako, bugbog na kayo, kaya natin yan, mapagtatagumpayan natin ito, malalagpasan natin, bugbog na kayo sa mensaheng yan, alam nyo na yan eh. Pero, pwede ko kayong pagsalitaan ng ganun eh, kaya natin ito, ano siyang ginagawa ko naman, from time to time. Pero, sabi ko nga po, we are being corrected.
May dinidil ang Panginoon sa atin. Amen? Ako naniniwala ako na hindi pwede ding magtuturo ako sa inyo, kaya nyo yan. Mga kapatid, konting tiis pa, makakalagpas tayo rito. Makakalagpas tayo talaga rito sa biyaya ng Lord pag natutuhan na natin. Yung dapat nating natutuhan. Natatandaan niyo po si Jonah. Amen? O di ba, tumakbo kay Lord. Anong nangyari? Binagyo po. Amen? Binagyo sila. Di ba, nagano pa nga, parang nagano sila, nagkaroon sila ng parang tawag dito. Nasa dulo ng dila ko, parang hindi rapol iba yung rapol, may tawag dito. Nasa dulo ng dila ko yung term na ginagamit ng Bible. Nagpalabunutan sila. Lumalabas may kasalanan si Jonah. Amen? They were trying to save. Sabi ni Jonah, if you want to be spared, then throw me to the sea. Amen? Tinapon naman siya. Kasi noong una, ayaw siyang itapon. They tried hard para makabalik doon. Sure nyo, dadamay sila. Wala naman sila kasalanan. They tried hard. Pero sabi doon, lalo sumungit yung panahon. Kaya, desperate na po sila. Nung humingi sila ng tawad kay Lord, Lord, patawarin mo po ako. Patawarin mo kami sa pagkuha namin sa buhay taong ito. Tinapon nila si Jonah. Nung tinapon po si Jonah, kita niyo po tumahimik yung dagat. Pero si Jonah, hindi natapos ang Kalbaryo. Kinain po ng pating. And he was 3 days and 3 nights inside the belly of that whale. And if not for the protection of God, patay po siya doon. Hindi siya makakahinga doon. Pinrotektahan lang siya ng Lord. Why? May tinuturo ang Panginoon sa kanya. Hindi siya kinomport ng Panginoon. There was no comfort na kaya mo yan. Sige, Jonah, malalagpasan mo yan. No, hindi malalagpasan ni Jonah yung may itinutuwid ng Diyos sa kanya. Hindi sinusubok ang kanyang pananampalataya. Hindi rin siya inuusig. Something is being corrected sa kanya. Kaya isipin nyo, natapos na po yung alon. Tinapon. Ang biro ko nga po, kapag si Jonah hindi pa rin nagrepent nung nandun sa balyena, pag niluwa siya ng balyena, si Anaconda na ang sasalo sa kanya. Amen? Pipit-piti na siya nun. Talaga hindi na siya makakalusot nun. Yun ang biro ko po. Biro ko lang po yun. Baka binabanggit ko to sa church. Amen? Natapos lang yung kalbaryo niya. Na-quarantine siya sa loob ng wave. Amen? Hirap na hirap siya. Binagyo, na-quarantine pa dun sa Natapos lang po. Niluwa siya ng balyena kasi inutusan ng Diyos na iluwa. Mababasa niyo po inutusan ng Diyos yung balyena na iluwa na isuka na si Jonah. Bakit inutusan ng Panginoon yung balyena? Kasi nakita ng Lord nagrepent na si Jonah. Natutuhan niya na yung dapat niyang matutuhan. Amen? Kaya tayo po, gusto nating matapos ito, pilitin natin by the grace of God, matutuhan natin yung dapat nating matutuhan. Amen? Huwag tayong mag-expect na gusto natin puro mga mensaheng lalabay. Amen? Na para tayong inihele, kaya mo yan, kapatid. No. Alam na natin yung mensaheng yan. Alam natin by the grace of God, kaya natin ito. Pero para makaya natin ito at malagpasan natin ito, mas magandang malaman natin ano ba yung itinatama. Ano ba yung itinutuwid. And we need to differentiate kung ano yung reminder sa rebuke. Amen? Nire-remind tayo ni Lord most of the time doon sa mga bagay na medyo matigas na tayo. Pagkatapos ng maraming reminder, sige pa rin tayo. Yun na po ang ginagamitan ng Lord ng rebuke. Amen? Palapakan po natin na napakalakas si Lord. Sige po. Tuloy po natin, isang mensahe pa po ito na binigyan ni Lord sa atin sa ating series na How to Overcome series. Actually, may mga nagre-request na po sa akin na pastor, marami nagre-request, bigyan mo ko ng kopya pagka naayos po ito. Actually, nag-usapan na po namin ni Winnie, pag nakaluwag-luwag po ako ng aking schedule, ay aayusin ko po ito, kukompile ko po ito. Mas magaling po si Winnie, mas may alam sa computer at pag-aayos, siya mag-aayos po, iaano natin ito, at pamimigay ko po ito ng libre. Amen? Doon sa mga tao na alam kong pag-aaralan nila. Kung manghihingi lang kayo, hindi nyo po pag-aaralan, masasayang lang po. Amen? Kaya po tuloy po natin another topic sa ating overcoming series. Acts chapter 12 verses 21 to 23. Basahin po natin Acts chapter 12 verses 21 to 23. On an appointed day, Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. And the people were shouting,
the voice of a God and not of a man. Sabi po sa verse 23, immediately the angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. Pamilyar po tayo lahat sa kwentong ito. Ito po yung si Herodes. Kailan lang, ilang beses ko po nabanggit ito sa mga nakaraang pag-aaral po natin ng salita ng ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga po, in my opinion, probably Herod is the best or the greatest public speaker who ever lived. Of course, maliban sa Panginoong Yesus, the best ang Panginoon. Siguro after ang Panginoong Yesus, the most skilled person in public speaking ay si Herod po yun. Kaya yung mga tao nagpalakpakan. And that ability of Herod was a gift of God to him. Amen? It was the work of God manifesting in him. Kaya kung natatandaan nyo, na ituro ko po, nung sinabi ng mga tao, hindi tao ang nagsasalita kung hindi ang Diyos, there's nothing wrong with that statement. Amen? Because the people were seeing and recognizing the work of God or the gift of God in the life of Herod. Amen? And when they said that this is no longer man who was speaking but God, they were recognizing, they were seeing that it was really indeed who was speaking through Herod. There's nothing wrong with that statement. The problem was the reaction of Herod. Yung mga tao po hindi rin naman nakakasala. Amen? Because they were recognizing the gift and the grace of God that was flowing in Herod in having that great ability in public speaking. Amen? The problem was the reaction of Herod to the recognition of the people of the grace and the gift and the power of God that was manifesting in him. Ang sabi ho doon, immediately, amen, immediately, pinatay siya ng anghel. Habang nandun siya sa stage, nagsasalita, immediately pinatay siya ng anghel. For what reason? Kasi hindi niya ibinigay sa Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Nung sinabing hindi ibinigay ni Herodes ang kaluwalhatian sa Diyos, ibig sabihin, niluwalhati niya ang kanyang sarili. There was self-glorying that happened. Amen? Amen? Na in-enjoy niya yung papuri ng tao. Inangkin niya yung papuri ng tao. Amen? Probably he acted like God kasi hindi na po dinetalye ng Bible eh. Basta ang sabi lang, right then and there, pinatay siya ng Panginoon because God saw na hindi niya ibinalik ang kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. It was not his sin nung siya po ay purihin ng tao. Amen? Hindi niya po kasalanan yun when he was praised by the people. And the people, hindi naman din nagkasala yung mga tao. They were recognizing the work of grace, the work of God's power in the life of Herod. The problem was with Herod. He glorified himself. There was self-glorying that God saw after Herod heard the praises of the people for what he was doing. Amen? Nung makita ng Diyos yun, nagalit ang Diyos. Right then and there, death penalty kaagad. Pinatay siya ng Panginoon. At ang sakit ng kanyang kamatayan, hindi lang siya pinatay ng ating Panginoon, inuud pa siya. Pinakita ng Panginoon sa tao kung papaanong talagang inuud siya ng ating Panginoon. Amen? Amen? Ang title po ng mensahe po natin ngayon sa ating How to Overcome series, Overcoming Self-Glorying. Paano ba nating mapagtatagumpayan yung pagluwalhati natin sa ating sarili? Ako lagi ko po sinasabi to. Meron pong natural inclination ng tao. Meron po tayong natural craving for affirmation, for recognition. Itong mensaheng ito, kasama po ako dito, kasama ang mga pastor, kasama po kami rito. Lalo na po kami na inilagay ng Panginoon sa harapan. Lalo na po kami na nakatanggap ng special grace kay Lord. Amen? The temptation for self-glorying is very strong, lalo na po sa amin. Amen? And it is a battle that we should always do and make sure that we come out of this battle victorious. Kaya ang maganda po yung prayer po ni David eh. Kung di ako nagkakamali, Psalm 19 verse 21. Sabi niya, Lord, let not pride have control of my life. Let the grievous sin of pride not take hold of my life. Pinagpe-pray na talaga, Panginoon.
Huwag mo pong hayaan na ang pagmamataas, pagmamagaling sa sarili, ay wag magkaroon ng foothold sa buhay ko. Huwag ako mapagtagumpayan nito. Yun ang kahulugan po nun. Although kung pag-aaralin niyo po, yung iba't ibang translation, medyo malalim po ang salita. But that was the meaning of that. David was praying, David was asking God for help. Panginoon, maawa ka sa akin. Huwag mong hayaan na matalo ko o mapagtagumpayan ako ng napakatinding kasalanan ng pagmamalaki, pagmamagaling, at pagmamapuri sa ating sarili. And this is a battle that the devil is trying to wage war with us. Kasi diyan siya bumagsak eh. Kung pag-aaralan niyo po ang pagbagsak po ni Lucifer, nakasulat po yan sa Isaiah 14, saka po sa Isaiah 14, saka po sa Ezekiel 28. Mababasa niyo po sa Ezekiel 28, derechahan. Kaya po ibinagsak ng Panginoon si Lucifer, siya po'y nagmayabang. Nagkaroon siya ng self-glorification. He enjoyed self-glorying. Amen? At kung pag-aaralan niyo po yung Ezekiel 28, may dalawang dahilan na sinabi ang Panginoon doon. Naging mayabang siya dahil sa kanyang kagandahan. He became so proud of himself, he glorified himself, he enjoyed self-glorying. Why? Kasi ang ganda niya. Yung pag sinabing maganda, hindi lang siya magandang panglabas, kundi punong-puno siya ng talento, punong-puno siya ng galing. Nung sinasabing ang instrumento ay bahagi ng kanyang katawan, ibig sabihin, ganun siya kagaling. Amen? Siya ang pinakamagaling na instrumentalist na nabuhay. Sabihin, sa lahat ng nilalang ng ating Panginoon, mapaanghel, mapatao, siya yung pinaka-the best. At ang sabi doon, siya ay naging mayabang dahil sa kanyang kayamanan. Yung kayamanan po, ibig sabihin, yung kanyang pagtatagumpay, yung pagpapala na natanggap niya. And because of that, he credited himself. Amen? Nagkaroon siya ng self-glorification. Amen? Talagang kaya nga sabi niya, kung pag-aaralan niyo po, sabi po dun sa Isaiah 14, I will be like the most, I will raise my throne above the stars of God. I will be like the Most High God. Pinapantay niya na yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Why? Because he enjoyed self-glorying. He was not able to guard himself. Amen? He did not fully understand bakit ganun siya kaganda, bakit ganun siya kagaling. May layunin yun eh. Bakit siya ginawang maganda, bakit siya ginawang magaling ng ating Panginoon. Amen? He was not able to understand that, and because of that, he fell into one of the grievous sin na pwedeng magawa ng tao. Yung pong pagmamataas o yung self-glorification o yung self-glorying. Ngayon, si Satanas po ang manunukso. Yung kinabagsak niya, tayong lahat, diyan niya tayo tinutukso, lalong-lalo na kami mga pastor, lalo na kami mga manggagawa. Amen? Yung tinatawag na self-glorying. Yung bang, minsan, nakaka-enjoy naman talaga minsan, di ba? Humanly speaking, ang sarap. Masabi, ang galing mo talaga, pastor. Napaka-anointed talaga. Blessed na naman kami sa mensahe mo. Wala pong masama dun eh. Amen? Hindi po masamang matuwa ka dun pagka nakakatanggap ka nun. Bakit? Ibig sabihin, nakukonfirm lang, magandang ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan mo. Makaramdam ka ng kagalakan at katuwaan na merong nag-appreciate. Glory to God, sa akin po, dami po sumusulat, nag-appreciate ang ginagawa ni Lord. Wala pong masama dun. At hindi po ako nagkakasala kung makakaramdam ako ng katuwaan. Kung ang dahilan, kaya ako natutuwa, ibig sabihin, nagiging effective ako. Nagagamit pala ako ng Lord. Tama yung ginagawa ko, nabe-bless yung mga tao. Dapat yung nagkakatuwaan natin. Pero hindi tayo dapat mamagaling sa sarili. Amen? At hindi tayo dapat nag-aabang na para bang nag-aabang tayo ng ang mga tao ma-appreciate tayo. That is the problem. Amen? And this was the case with, ulitin ko po, this was the case with Herod. Amen? He ministered, he spoke, the grace, the power, and the glory of God manifested in him. The abilities of God manifested in him. Nagsigawan yung mga tao, hindi tao ang nagsasalita, kundi ang Diyos. There was nothing wrong in that statement. Alam nga po kanina, the people were recognizing the grace and the work of God in what Herod was doing. Amen? Hindi naman kasalanan din ni Herodes kung ang mga tao nagsabi ng ganon. Ang kasalanan ay the way he reacted, the way he responded to the affirmation that he received from the people, from the recognition of the operation of God's grace in his life. Yun ang problema. Nagyabang siya, there was self-glorying, nakita ng Diyos yun, natandaan niyo po,
Hindi tayo makapagtatago sa Panginoon. Alam ng Diyos kahit hindi tayo nagsasalita. Alam ng Diyos kahit sinasabi natin, glory to God, glory to God. Alam ng Diyos kahit sinasabi natin, hindi, biyaya lang ni Lord yan. Alam ni Lord, kahit sinasabi natin yan, kung totoong sinasabi natin yan, pero deep inside, nagmamagaling, nagmamapuri tayo sa sarili natin, hindi tayo makakalusot sa ating Panginoon. Alam ng Diyos yan. And God made Herod an example para tayo po ay matuto at matakot. I-enjoy lang natin ang paglilingkod kay Lord. I-enjoy lang natin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. I-enjoy lang natin ang pribilehiyong binigay ng Diyos sa atin na nakapaglilingkod tayo, na gagamit tayo ng Panginoon, pero bantayan natin ang sarili natin. Panatilihin nating maliwanag ang isipan natin sa lahat ng pagkakataon that we should not glorify ourselves. We should not enjoy self-glorying. We should not engage in self-glorying. Kahit i-provoke ka ng tao, sabihin ang galing-galing mo, napaka-anointed mo, kahit sabihin pa ng tao, pastor, ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng pastor na narinig namin ako po, Diyos ko. Amen? Kahit marinig mo pa yan, there's nothing wrong with that. Maaring totoong ikaw ang pinaka-anointed. Wala pong masama doon. Pero, uulitin ko po, bantayan mo ang sarili mo, dapat alam mo yung posisyon mo sa harapan ng Panginoon. You should never self-glorify yourself sa ganyang pagkakataon. Amen. Kaya pag-aaralan po natin ito, no, how to overcome self-glorying or self-glorification. Unang-una, dapat po natin maunawaan. Sabi ng Bible, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang ibig sabihin nun, maraming kahulugan yun. Pero ang isang kahulugan nun, wala kayong magagawa kung wala ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga disipulo, Luke chapter 24 verse 49, tarry ye in Jerusalem until you are endued with power from on high. Sabi ng Lord, wag kayong magtatangkang gumawa ng anuman sa akin hanggat hindi kayo nakasisiguro na ang Espiritu Santo at ang kanyang kapangyarihan ay sumasa inyo. Because we can do nothing apart from the Holy Spirit. But we need to understand. Amen? We need to understand. In the Holy Spirit's work sa buhay natin, isa lang ang misyon ng Holy Spirit. And that is to glorify Jesus sa pamamagitan ng kung ano man ang ginagawa niya sa buhay natin. Amen? The Holy Spirit will work in our lives powerfully. Gagamitin ka ng Panginoon sa paraan na hindi mo iniisip. Sa paraan hindi mo inaakala, pagtatagumpayin ka niya. But you need to understand, according to John chapter 16, verse 13 to 14, sabi rito, pagparito ng Espiritu Santo, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa inaharap. At panghuli, sabi doon, pagdating ng Espiritu Santo, ako ay kanyang luluwalhatiin. Ang linaw nun, sabi ng Panginoong Hesus, pagparito ng Espiritu Santo, luluwalhatiin ng Espiritu Santo ang aking pangalan. Ibig sabihin, ang misyon ng Espiritu Santo is to glorify the name of Jesus Christ. Amen? The Holy Spirit will work in us. The Holy Spirit will anoint us. The Holy Spirit will use us mightily. Sabi ko nga po, sabi ko nga po ay gagamitin tayo ng Lord ng higit pa sa qualification natin. Ako, without false humility, ako lagi ko sinasabi po, apart from the grace of God, hindi ako karapat-dapat sa ministry ito na pinapahiram ni Lord sa akin. Kung ano mang spiritual na kaloob na ang taglay ko po, hindi ako karapat-dapat. Talagang biyaya lang ng Panginoon. And I need to understand. Amen? Kung ginagamit man ako ng Holy Spirit, ang purpose ng Holy Spirit in using me is to glorify Jesus, not to glorify us. Amen? Kaya we need to understand the mission of the Holy Spirit is to work in you so that in His work in us, mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, tingnan niyo po, meron pong isang passage na akala niyo po nung pinahayag ng Panginoon sa akin, nakaramdam din ako ng takot Warning po ito para sa akin at para sa atin. At first time ko itong i-share, may 10 years ko na po itong alam. Binabasa ko po ito, pang sarili ko lang Pero nakukumbiktahan ako na i-share po sa inyo ngayon. Natatandaan niyo po, when Joshua was preparing the people of Israel to conquer Jericho. Mababasa natin ito sa Joshua chapter 6. Actually, ang preparation po nagsimula sa Joshua chapter 3. Pero pagdating po ng Joshua chapter 6, talagang, ayun na po, iniikot na nila yan. Di ba? Nagbibili na po. At mababasa natin,
Sa Joshua chapter 6 verse 18, ang sabi ni Joshua, lumayo kayo sa mga devoted na bagay. Huwag niyong pag-iinteresan ang mga devoted na bagay. Kay Yahweh yan. Ang word na ginamit ay devoted na bagay. Amen? Alam po natin lahat na nangyari. Amen? Nakonquer nila ang Jericho, bumagsak yun, inikutan nila for 1 week, 30 times nilang inikot po yun. 6 na beses, isang beses sa unang 6 na araw at 7 beses sa ikapito. 13 times lahat yun. Bumagsak po yun. Ngayon, pagdating po ng chapter 7, ang sabi doon, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya nga, yung pakikipaggera nila sa Ai, natalo sila. Amen? Ang daming namatay sa kanila ron, talo sila ron. Iyak na yun si Joshua. Lord, bakit po nangyari ito? Ngayon, mababasa niyo po sa Joshua chapter 7, verse 1. Nagalit ang Panginoon sa Israel. Bakit? Pinag-interesan ni sino ba to? Ano ba yung pangalan ng likod ng Diyos na ito? Yung anak ni Carmi. Carmi pangalan ng tatay niya. I-remind nyo nga ang pangalan nito. Ayoko na bukusap kasi tatagal. Basta yung taong yun. Amen? Anak siya ni Carmi. Nasa dulo ng dila ko po yung pangalan niya. Sabi doon, he violated the command of God. Yung devoted things, wag niyong gagalawin yan. Sa Diyos yan. Devoted things ang tinawag. Mga bagay na nakadevote kay Lord, sa Kanya lang yan. Hindi sa tao yan. Sabi niya, stay away. Yun ang word ni Joshua. Stay away, na wag kayong makakaisip na wag niyong lalapitan. Yung mga devoted na bagay para kay Lord lang yan. Sabi niya ganun. Ngayon po, pagdating ng chapter 7 verse 1, si Carmi, anak basta yung taong yun, pinag-interesan niya. Kaya nagalit ang Panginoon. Kaya na nagpe-pray si Joshua, di ba? Tumayo ka dyan. Sabi ng Panginoon kay Joshua, may nagkasala sa inyo. Kasi pinag-interesan nyo yung devoted thing. Kaya nung kinumpronta na ng Panginoon itong taong ito, kinumpronta na ni Joshua, sabi mo sa amin anong ginawa mo? Sabi niya, nung makita ko po yung mga ginto at magagandang damit, pinag-interesan po sila. But the word of God for them is to stay away from devoted things. Ano niyo po, more than 10 years ago, kinausap na ako ng Panginoon sa bagay. First time ko po ito na i-share ko ito sa pulpito. Akin lang ito eh. Ginagamit po ng Panginoon sa akin to remind myself. Stay away from devoted things. Ang devoted things po, yun yung mga papuri para sa Diyos. Yung mga paghanga, kaluwalhatian para kay Lord. Dahil sa mga magagandang ginagawa, stay away from the devoted things. Amen? Wag na wag po nating kakantiin. Wag na wag po nating pag-iinteresan ang mga devoted things na bagay na para na kay Lord. And that is the glory, the thanksgiving, the adoration, the recognition. Stay away from those things. Wag na wag tayong maghangad sa mga bagay na yan. And because of that, the people of Israel were defeated. The people of Israel was defeated. Amen? They were cursed for a moment. Why? Because somebody from them, a family, took interest. Si Akan pala yun. Si Akan, anak ni Carmi. Akan took interest. Amen? Doon sa devoted thing. Tayo po tukso po sa atin yan. Pinagpapala tayo ni Lord, ginagamit tayo ni Lord, stay away from the devoted thing. Kay Lord lang yan, devoted thing na yan. And that devoted thing is the glory to God. Kaya di ba sabi niya, Isaiah 42 verse 8, Isaiah 42 verse 8 o verse 10, hanapin na lang po doon, Isaiah 42 verse 8 or 10, nagrarumble na po minsan, sabi doon, I am the Lord, I will never ever give or share my glory to another. Sa King James Version, ang pagkakasabi doon, ako ang inyong Diyos, kailanman hindi ko ibabahagi ang aking kaluwalhatian. Amen? Kaya lagi niyo po tandaan, we are commanded to stay away from the devoted thing. Yung devoted thing, yun yung mga papuri, paghanga, kaluwalhatian para kay Lord. Dahil sa magandang ginagawa ng Diyos sa atin. Huwag na huwag tayong magkakamali. Doon nagkamali si Herodes eh. Amen? He touched the devoted thing. Sa Diyos lang yun. Di ba sabi po doon, Psalm 29 verse 2, give unto the Lord the glory and the honor due His name. Yung salitang due His name. Bigay natin sa Diyos lahat ng papuri, paghanga, kaluwalhatian na karapat dapat para sa Kanya lang. Strong yung statement. Due His name. Statement po ni Lord yun na napaka-strong. Kaya ang church po natin, kahit pinagtatagumpay ng Lord ang church natin, alam mo sabihin, yung church po natin, hindi po touch of the Holy Spirit lang, lahat po tayo.
yung ministry natin. Wag na wag po kayo magkakamali na ilalagay nyo sa pedestal ang ministry ninyo. If you think you are being blessed by God, wag na wag kayong magkakamali na ibubuyang-yang nyo pa sa Facebook yung mga pagpapala ninyo. Kasi mabait ako. Kasi sumusunod ako kay Lord. Kasi matapat ako. Kasi nananalig ako. Kaya ayan, pinagpala ako ni Lord. Alam nyo ba, you are touching the devoted thing. You may not know it. You may be honest with what you are doing. But you need to understand, you are touching the devoted thing. That is not yours. Kay Lord yan. Kung gusto mong purihin ng Diyos, purihin mo na lang ang Panginoon. Salamat sa Lord sa pagpapalang ito. I do not deserve this. Huwag mo nang sabihin, mabait kasi ako, sumusunod ako, masipag ako. Huwag mo nang sabihin yun. Amen? Do not touch the devoted thing. Kay Lord lang yan. Amen? Kaya, yung dalawang bagay na tatandaan po natin. The mission of the Holy Spirit is to glorify God. To glorify Christ through what He is doing in us, not to glorify us. Amen? Pangalawa, we are commanded to stay away from the devoted thing. And that devoted thing is from God. Naalala ko po, isa pa, no? Papahaba na naman yata ako, pagka nagpupulong na lang po ako. Alam nyo, di ba, kung pag-aaralan nyo si Exodus, di ba, binigyan ng direksyon ng Panginoon si Moses kung paano gagawin sa templo. Ngayon, isa po sa mga huling direksyon, tingnan nyo po, tinuro ng Panginoon kay Moses, kay Bezalel, yung sa kay Oholiab, yung gumawa ng lahat niyan, yung magagaling po si Bezalel, saka si Oholiab po, di ba, sabi, una, gumawa kayo ng anointing oil. Langis, special, po yun, special chemical po yun, special oil po yun. Sabi ng Lord, huwag niyong gagamitin sa sarili niyo yan. Amen? Huwag niyong gagamitin sa sarili niyan. Ang ibig sabihin doon yung anointing. Amen? The oil is the anointing. Nung sinasabi ni Lord, huwag mong gagamitin sa sarili mong anointing. Ibig sabihin ng anointing, huwag mong gagamitin sa sarili mong kapakinabangan. Huwag mong gagamitin ang anointing para itaas mo ang sarili mo at magmagaling ka. If you think God has given you a special anointing, huwag mong gagamitin sa sarili mo yan. It's for the Lord. Pangalawa, ito yung mas ang sumunod po pagkatapos ng anointing oil, nandun sa Exodus po yan, mga nasa chapter 29, nandiyan lang po yan, 27, 28, 29, nandun po yan, hanapin nyo na lang. Ang sabi po doon, ang sumunod po na pinagawa doon sa anointing oil ay yung insenso. Chemical po, special chemical yun, na pinapausok po, di ba, sa altar, ang kabilin-bili na ng Diyos. Huwag na huwag niyong gagamitin ang insensong yan sa sarili ninyo. Ano ba yung insenso? Yun yung papuri, yun yung pagsamba. Pag pinapausok yan, ibig sabihin, nagpapausok ka ng papuri sa ating Panginoon. Ano yung kabili-bili na ng Diyos? Huwag niyong gagamitin ng insenso sa sarili ninyo. Wow! Never ever use the incense of God for yourself, to praise yourself. Never. Yung papuri sa Kanya lang yan. Yung insenso sa Diyos lang yan. Kung ang tao nag-i-insenso sa'yo, dahil inahangaan ka, ina-idolize ka ng tao, make sure na yung insensong ino-offer nila sa iyo, kinukuha mo at nilalagay mo sa altar ng Panginoon at pinapausok mo kay Lord at sinasabi mo, hindi sa akin, kay Lord. Never use the incense on yourself or not even on your ministry. Kaya sabi ko kanina, wag na wag nyo, kahit gaano kalaki, kahit gaano kaganda ang pagtatagumpay ng ministry natin, ng personal ministry, wag mo ilalagay sa pedestal yan. Wag kang maglalagay ng insenso. Wag mo papausukan ng insenso ang ministry mo. At huwag mong papausukan ng insenso ang sarili mo. It is all for the glory of God. Amen? Kaya sa tanghaling ito, mag-share ulit ako ng konting prinsipyo ng Lord, saka tayo magpe-pray. Kaya nga po, how to overcome self-glorification. Lahat tayo, kasama po ako dito Kasama po tayong lahat. Sabi nga po, lalo na kami mga pastor. Ang tukso na magmayabang, magmapuri, magmataas, mas magaling, mas malakas sa amin yan because of the special grace of God in our lives. We have this special grace, hindi dahil sa special kami. Meron kami ng grace na ito kasi kailangan namin ito sa pinagagawa ng Diyos sa amin. But it does not mean we are more righteous than anyone. It does not mean we are better than anyone. No. Hindi po. Pinahiram ni Lord sa amin ito kasi kailangan namin. Naalala ko yung sinabi ni Lucifer. Ano yung sinabi ni Jonathan David patungkol kay Lucifer? Sabi kasi ng Bible sa kanya, Ezekiel 28, he was perfect in beauty. He was full of wisdom. Bago siya bumagsak. Naging mayabang siya dahil doon. Ang ganda na sinabi ni Jonathan David. Alam niyo kung bakit nagkasala si Lucifer? Alam niyo kung bakit? Sabi niya gano'n. Kasi
ang Diyos ayaw makakita ng pangit. Bakit? Ang posisyon niya, nasa tabi siya ng Diyos eh. Di ba? Siya yung covering cherub eh. Ang palad-palad niya nga eh. Lagi niyang katabi ang Panginoon. Kahit siya pumunta ang Panginoon, nasa tabi siya ng Lord. Dahil nakikita siya ng Lord, sabi ni Jonathan David, ayaw makakita ng Lord ang pangit, kaya siya ginawang maganda. Akala niya, totoo siyang maganda. Hindi. Ginawa lang siyang maganda ng Lord, ay makakita ng pangit. Ang ibig sabihin nun, nakalimutan ni Lucifer. Na kaya siya, yung kagandahan niya, ay dahil lang sa grace ng Lord yun. Ginawa siyang maganda ng Lord kasi kailangan niya yun sa kanyang ministry. Nagbabantay ka sa Diyos eh. Ayaw nga makakita ng Diyos ng pangit eh. Sabi mo sa tabi mo, kaya nga ginawa kanyang maganda eh. Amen? Hindi ka pangit, maganda ka. Dahil ikaw na yung covering cherub. Spiritually speaking, ang church na ang covering cherub. Tayo na yung walang hanggang nagpupuri kay Lord. Tayo na yung nag-iinsenso kay Lord. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka pangit, ginawa kang maganda ni Lord. Dahil ayaw nakakakita ni Lord ng pangit. Amen? Pero huwag kang mangyayabang ha. Ginawa ka lang maganda ni Lord, hindi dahil sa karapat dapat kang maging maganda. No. Ayaw kasi makakita ni Lord ng pangit. Nilagay ka niya sa tabi niya, kaya ginawa ka maganda. Yung kagandahan mo, kailangan mo yan sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Ngayon, pag-aralan po natin, what are some of the principles that we need to learn so that we can stay away from the devoted things? Para yung insenso, wag natin gamitin sa sarili natin kay Lord lang. So that we can overcome self-glorying. We can avoid self-glorification o yung self-glorying. Number 1 principle. Isaiah 43 verse 7. Ano sabi doon? The people whom I created for my glory. Referring to the people of Israel. Although para sa ating lahat yun, sabi niya, the people whom I created for my glory. Number 1, always remind ourselves that we are created, we are saved, and we are called for His glory. Kaya tayo nilalang ng Panginoon. Kaya tayo niligtas ng Panginoon. At kaya tayo tinawag ng Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian. Para ang Diyos ay maluwalhati sa pagkalalang niya sa atin, ang Diyos ay maluwalhati sa pagkakaligtas niya sa atin, ang Diyos ay maluwalhati sa pagkakatawag niya sa atin, ano man yung pagkatawag niya sa atin. You have to remind yourself that we were created, we were saved, and we were called for the glory of God. Amen? For His glory. Kaya di ba sabi po doon, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ano sabi ni Paul? Kaya nga kung ano man ang ginagawa mo, umiinom ka man o kumakain ka, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos na buhay. Amen? Actually, ang word na ginagamit ko, ang word na pinapagamit ng Lord sa akin dito, we exist for His glory. The reason we still exist, hindi pa tayo kinukuha ni Lord, nandito pa tayo. The reason we still exist because God wants us to glorify His name. Amen? Ulitin ko po If you will always remind yourself of this, naniniwala ako, we can avoid. Amen? We can avoid and we can stay away from the devoted things. We can avoid using the incense of God for ourselves. Hindi para sa atin yan. Para sa Kanya yan. And for us to avoid that, always remind ourselves that we were created, we were saved, and we were called for the purpose of glorifying His name. Not you. Amen. Maging ang church na pinahiram ni Lord sa atin. Hindi sabihin, yung church, kung saan man kayo, kabilang na church, dahil alam ko po may mga nakikinig po sa atin. Salamat po uli sa inyo na na-appreciate nyo po yung konting ministry na pinahiram ni Lord po sa amin. Lahat ng mga ito ay para po sa Kanya. Kanina nga po may nag-message sa akin, Pastor, hindi ko siya friend sa Facebook, pero may nag-message po, nagtatanong, gusto kong mag-join sa THSCI Jordan. Sabi ko, pwede. Tinuro ko sa kanya kung paano siya makapag-join. Kasi yung grace ng Lord sa ministry ito, sa kanya to .
Bagamat ayon sa sinasabi ng batas, dapat may pangalan tayo, kaya nagkaroon ng Touch of the Holy Spirit Church. Pero kung hindi hinihingi ng gobyerno, pwede namang wala tayong pangalan eh. Kaya lang hinihingi ng gobyerno, kaya kailangan magpa-register tayo, nagkaroon tayo ng pangalan. For identification lang po. Amen? Pero tandaan niyo po, kaya nga po binuo ng Lord o tinayo ng Lord yung mga churches na kinabibilangan natin. Ang purpose ng Panginoon para maluwalhati ang pangalan niya sa lahat ng magandang magaganap sa church na yan at sa mga taong nandyan. It is not for ourselves. Kaya nga, number 1, always remind ourselves that we were created, we were saved, and we were called for the glory of His name. At lagi niyo po tatandaan yung sa ulitin ko po maaring alam niyo na po ito pero naniniwala ako, palagi niyo naririnig ito sa pulpito, yung 1 Corinthians 10:31. Ano man ang ginagawa mo, kumakain ka man o umiinom, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ang lahat. Gawin mo ang lahat para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen? Palapakan po natin ng malakas ang Diyos na buhay. Hallelujah. Pangalawa, know that everything in our lives is just by the grace of God. Know that everything in our lives is just by the grace of God. Para makaiwas po tayo sa mga devoted thing, para yung insenso para sa Diyos, wag natin gagamitin sa sarili natin or para sa church natin, para wag tayong mag-glory sa ating sarili. Alam niyo ho, dapat alam na alam po nating lahat na lahat ng bagay sa buhay natin, yung kaloob mo, yung talento mo, yung kagandahan mo, yung kaalaman mo, lalong-lalo na yung anointing na pinahiram ng Panginoon sa iyo. Lahat ng yan ay dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Amen? You have that talent not because you are special. You have that talent simply because of the grace of God. Kaya yung talento mo, wag mong ipagyayabang yan. Wag mong ipagrarabot yan. Amen? You have the ability to serve God. You are so anointed. Amen? Meron kang anointing hindi dahil sa karapat-dapat kang pahiramin ng anointing. Meron kang anointing biyaya lang ng Diyos. Kasi kailangan mo yan para magawa mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Remember si Peter po, si John, saka si James, yung unang-unang himala, yung silver and gold have I none, yung unang-unang himala sa Book of Acts, di ba? Yung lumpo nakalakad. Yung mga tao nag-aalay sa kanila. Hindi talaga nag-aalay, nagpapatira pa sa kanila. Nirebuke ni sinira ni Peter yung kanyang damit. Sabi niya, bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Bakit kayo nakatingin sa amin? Na para bang sa sarili namin kapangyarihan ka nakalakad ng taong yan? Na para bang dahil sa katuwiran namin kaya nakalakad ng taong yan? Hindi. Kaya nakalakad ng taong yan dahil sa pananampalataya kay Jesus. Amen. Tingnan niyo si Peter, si James, saka siya, takot-takot sila sa ginagawa ng tao. And they emphasize in those people who were adoring them, who were offering of worship to them, who were bowing down to them. Talagang sinabi sa kanila, hindi dahil sa katuwiran namin ito. Hindi namin kapangyarihan ito. Huwag nyo kaming titignan ng ganyan. Ito'y dahil lang sa habag at biyaya ng Panginoon. So that the purpose of God in our lives may be fulfilled, so that His name may be glorified. Amen. Sabi nga po, di ba sabi po ni Paul, lagi ko binabanggit ito, 1 Corinthians chapter 5, chapter 15, verse 9 to 10. Ano sabi doon? I do not even deserve to be called an apostle. Isipin nyo, Yun yung panahong yun, he was already considered as the greatest apostle of all. Pero sabi niya, hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol Nahihiya akong tinatawag ng apostol. I do not deserve to be called an apostle. But, pagdating ng verse 10, I am what I am because of the grace of God. Pinagdiinan niya yun. Kasi he was already considered as the greatest apostle of all. Pinapaunawa niya sa kanila, hindi ako karapat dapat tawaging apostol. Kaya lang ako ng ganito dahil sa habag lang ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya, for us to avoid, amen, touching the devoted things, avoid using the incense of God for ourselves, to avoid
to avoid self-glorification or self-glorying. Remind yourself. Look at the mirror. Think of yourself. Look at yourself. At lahat yan, sabihin mo sa salamin, huwag kang magyabang. Lahat ng meron ka, kagandahan mo, lahat yan dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Ulitin ko pa, sinabi ni Jonathan David, yung kay Lucifer, ang isang bagay na hindi nakita ni Lucifer, ginawa siyang maganda ng Panginoon dahil sa habag at biyaya ng yun. He do not deserve to become the most beautiful angel. He was yung perfect in beauty, perfect in wisdom. Yung pagiging matalino niya, he did not deserve it. Pero binigay ng Diyos sa kanya dahil kailangan niya. At yun ay grace of God lang sa buhay niya. That is something that Lucifer failed to remind himself of. Amen? Makita rin may isang verse pa po 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Sabi po doon, tatagalogin ko na po, 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Ilisan nyo na lang yung verse. Ano sabi po ni Pablo ron? Who makes yourself special? Sino ang nagsabi sa inyong special ka? That you are different from another. Sabi niya, ano yung bagay na meron ka na hindi pinahiram sa iyo? At kung lahat ng bagay na meron ka ay pahiram lang sa iyo, bakit mo ipinagyayabang yan? Ulitin ko po, sabi ni Paul, who makes yourself special? Bakit hindi ka special? Ano yung bagay na meron ka na hindi lang pinahiram sa iyo? At kung yan ay pinahiram lang sa iyo, bakit mo pinagyayabang yan? Ano yun? Ang ibig sabihin ni Paul doon, tayo, lahat ng meron tayo, pahiram lang ng Diyos sa atin ito. Yung kagandahan natin, kagwapuhan natin, yung talent natin, yung galing natin, yung talino natin, amen, yung lakas natin, yung anointing na pinahiram ni Lord sa atin, yung ministering maganda na pinahiram ni Lord sa atin, sabi ni Paul, lahat yan, pahiram lang sa atin. At kung yan ay pahiram lang sa iyo, bakit mo ipinagyayabang sa iyo? Pahiram lang sa iyo yan, bakit mo pinagyayabang yan? Amen? Yun ang tanong ni Paul. O nga, ano? Kaya, alam niyo po, for us to be able to avoid, amen, na tayo po'y lumapit doon sa mga devoted things. Maiwasan natin gamitin yung insenso sa sarili natin. Maiwasan natin yung self-glorying, yung katulad ng kay Herodes. No. Unawain mong maigi na everything you have is purely by the grace of God. Lahat ng meron ka, pahiram lang ng Diyos sa iyo yan. At kaya pinahiram ng Diyos sa iyo yan, hindi dahil sa special ka. Kailangan mo kasi yan sa bagay at layunin ng Diyos na gusto niyang matupad sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo. Amen? Ang galing mo. Pero paalala lang Ay mo sa katabi mo, paalala lang, katapin mo sa balikat. Pahiram lang ni Lord sa iyo yan. Grace of God yan. Hindi natin dapat ipagyabang yan. Amen? Number 3. Right mindset for relationship. Number 3. Anong kinalaman nito sa sa avoiding, distancing yourself from the devoted thing and using the temptation to use the incense for God na gamitin mo sa sarili mo, mag-self glorification ka. Amen? Right mindset for relationship. Ano po yung right mindset for relationship? Ano ibig sabihin nito? Philippians chapter 2 verse 3. Ano sabi doon? Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na ang intention ninyo magpasikat. Tapos sabi doon, with humility of mind. Ganun na pagkakasabi sa English With humility of mind, consider others better than yourself. Ulitin ko po With humility of mind. Sabi ni Paul, Philippians 2:3. With humility of mind, consider others better than yourself. Medyo mabigat ito, no? Lalo na kapag yung human nature natin umiiral. Pero ang tinutukoy doon sa pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo para wag kang mag-self-glory. Wag kang magmayabang, wag kang magmapuri. Ang turo sa atin ng Holy Spirit, ituring mo yung ibang tao na mas mabuti, mas magaling, mas maganda, mas karapat-dapat kesa sa iyo. In that way, hindi ka makapag-iisip na magmamataas ka at magmamalinis ka at magkukumpara ka sa sarili mo.
Natatandaan nyo yung sa Luke chapter 18, verse 1 to 7, yung dalawang pumasok ng templo para manalangin, yung publikano, di ba sabi niya, Lord, salamat po, ako'y matuwid, ako'y malinis, ako'y nag-iika po, hindi po ako gumagawa ng masama, hindi katulad ng publikanong yun. Ibig sabihin, sa sarili niya, palagay niya, mas matino siya, mas magaling siya, mas malinis siya kaysa sa taong niyo, kaya sa mata ng Diyos, nagyayabang siya. Amen? Kaya di ba sabi ng Lord? Ano pa, hindi pala ano yun, hindi pala verse 8 to 14 pala yun. Luke chapter 18, verse 8 to 14. Amen, nagkamali lang po ako kanina. Luke chapter 18, verse 8 to 14. Yun po yun. Ibig sabihin, you need to understand. Magkaroon ka dapat ng right mindset sa iyong pakikipagrelasyon, sa pamilya mo, sa company mo, sa kaibigan mo, kapitbahay mo, lalong-lalo na sa church. Ito yung problema sa church. Kaya minsan may mga division, may pag-aaway-away. Pare-pareho nating ayaw magpatalo. Amen? Ang tatapang natin ang gagaling natin pare-pareho nating ayaw magpatalo. Baliktad na baliktad tayo sa sinasabi ni Pablo. Amen? Huwag mong ituring ang sarili mo na mas magaling ka, mas talented ka. Amen? Mas maganda ka. Huwag mong ituring ang sarili mo na mas kailangan ka, mas importante ka. Never ever develop such kind of thinking sa iyong sarili. Pagamat, ulitin ko, sabi ni Pablo, ituring nyo with humility of mind, ituring mo ang iba na mas magaling, mas matuwid, mas karapat-dapat, mas importante kaysa sa iyo. Natatandaan nyo po si Gideon? Si Gideon po is hero po yun One of the heroes of faith. Si Gideon. Di ba? Tinalo nila yung kalaban. May mababasa nyo po Judges chapter 8 verse 1. Yung Ephraim kasi medyo spoiled po yan Kaya kung mababasa ninyo, yung kasalanan ginawa nila kay Gideon, ginawa nila kay Jephthah. Pinatulan sila ni Jephthah. Ginero sila ni Jephthah. Yung Shibboleth. O di ba? Saka na po natin pag-aralan yun. Nasa Judges po yun. Nandiyan lang yan. Judges chapter Shibboleth. Chapter 9 po yata. Nandiyan yung kay Jephthah. Ngayon nyo po yung Ephraim na to, yung panahon po ni Gideon chapter 8, si Gideon, di ba? Pinangunahan niya Israel, tinalo. Nung nagkikipag-era, tinawag niya yung mga taga-Ephraim, yung mga alika, samahan niyo ako sa labang ito. Ngayon po, itong mga taga-Ephraim, medyo mayabang yung mga Ephraim. Para they think they are special. Kinumprontan nila si Gideon. Bakit mo kami tinawag? Hindi mo agad kami tinawag sa gerang ito. Dahil diyan, ganito gagawin namin sa iyo. Ano yung ganda ng sagot ni Gideon? Kaya nawala yung galit ng Ephraim sa kanya. Sabi niya, di ba ang Benjamin, yung pinakapangit yung ani, mas maganda pa rin sa pinakamaganda naming ani. Napatay niyo si Sheba at si Salmuna. Sabi niyang gano'n. Mga leader yan ng kalaban. Ano ang nagawa ko na pwede kong ipantay sa ginawa niyo? Isipin nyo yung attitude ni Gideon, siya yung hero Siya yung inanoint ng Lord para pangunahan ang bayan ng Israel laban sa kalaban. Etong Ephraim nagyayabang. Gustong kunin kay Gideon yung kanyang kaluwalhatian. May gusto nga siyang parusahan, bakit hindi mo kami tinawag kaagad? Siya pa inaakusahan Ang ganda ng sagot ni Gideon. Benjamin ako kayo Ephraim. Kami pinakamaliit kami. Pinakawalang kwenta kaming tribo. Anong ilalaban namin sa inyo? Napatay nyo si Sheba, si Salmuna. Ano ang nagawa ko na pwede kong ipantay sa gawa ninyo? Dahil doon, na yung yabang ng Ephraim, lalong tumaas, nawala yung galit nila kay Ephraim. Bakit? Hinayaan ni Gideon na agawin ng Ephraim sa kanya yung kanyang kaluwalhatian. Bakit? Hindi naman siya interesado ron Interesado siya mapalaya ang Israel, hindi na mahalaga kung sino ang makakuha ng credit. That was the principle of Gideon. Kaya lang nga Ephraim kasi mayabang, inulit na naman kay Jephthah yan. At this time, sabi ni Lord, pinatulan na sila ni Jephthah. Yung nga po yung Shibboleth. Basahin niyo po, nasa Judges po yun. Amen? That is the point. Amen? Magkaroon ka ng right mindset in your relationship. Ang sabi ng Bible, huwag mong isiping mas maigi ka.
mas matuwid ka kahit sino. Kahit mas malaki yung ministry mo kaysa sa ibang tao, huwag mong isipin mas maganda yung ministry ninyo. Huwag mong ilagay sa pedestal ang ministry mo. Kahit sinasabi ng tao, mas anointed ka kaysa sa pastor na yan, ang sabi pa din ng Bible, ang isipin mo pa rin, mas tapat yung taong yun. Huwag kang magkaroon ng kaisipan, mas anointed ako sa kanya. That way, makakaiwas tayo to stay away from the devoted thing. Huwag nating magamit yung insenso ng Diyos para sa sarili natin. Huwag tayong mag-glorify sa sarili natin. Number 3. Hindi, pangatlo na po pala yun, ano? Pang-apat, tapusin na natin dito. Number 4. Know that self-glorying is a sin of thievery, robbing God, and will severely be punished for it. Amen? Know that self-glorying or self-glorification is a sin of thievery. Pagnanakaw sa Panginoon, and will be severely punished for it. Pakinggan niyo po ako. Dapat alam po natin na ang self-glorification or self-glorying is an act of robbing God. It is a sin of thievery. Ang pagmamapuri, pag-glorify, pagtataas sarili, ay hindi siya basta kasalanan ng pagmamataas. Siya'y kasalanan ng pagnanakaw sa Diyos. Kasi kinukuha mo sa sarili mo yung bagay na hindi sa iyo. It is a sin of thievery. It is robbing God. When you are glorying in yourself, ulitin ko po ano? When people praise you, it is an act of recognizing the grace of God. Dapat ang isip mo dapat laging malinaw at matalas. Magpasalamat ka if they are recognizing what God is doing in your life, pero dapat honestly makita ng Diyos, hindi mo ibinibigay mo sa Diyos yan. At ikaw doon sa mga taong nagpupuri siya, dapat mabilis kang nagre-respond. Biyaya po ng Diyos yan. Salamat po. Kung na-appreciate nyo yung ministry po namin, kung na-appreciate nyo yung anointing na pinahiram ni Lord sa akin, salamat po. Biyaya lang ni Lord yan. Para po sa Kanya yan. We should be quick enough. Why? Dapat maunawaan natin, self-glorying is a sin of thievery. It is robbing God. Kaya nga, di ba, pinatay ng Panginoon si Herod? Binasa natin kanina. Acts chapter 12, verse 21 to 23. Amen? Pinuri siya ng tao. Hindi tao nagsasalita, Diyos. Right then and there, pinatay siya ng Panginoon. Ibig sabihin, alam nyo, ang pagnanakaw sa Diyos, mabigat na ano yan, kasalanan yan. Mabigat ang parusa dyan. Kita nyo si Herod, pinatay ng Panginoon. Amen? Ano sabi doon, bakit? Hindi niya kasi ibinalik sa Diyos ang kaluwalhatian. Hindi ibinigay ng Diyos sa kanya ang kaluwalhatian. Bakit? Binibigay ng tao ang kaluwalhatian sa kanya. Alam niyang hindi sa kanya yun eh. Pakinggan niyo po ako. Pag pinupuri tayo ng tao, pag hinahangaan tayo ng tao, ina-idolize tayo ng tao, sa totoo lang ang ginagawa nila, binibigay nila sa atin yung papuri ng Panginoon. Parang ganito ho yan eh. Yung cellphone ng kasama mo, napulot ng tao, binigay sa'yo, akala nila sa'yo. Pastor, kapatid, ito yung cellphone mo. Alam mo, hindi sa'yo yun eh. Instead na ibalik mo doon sa kapatid mo, kinuha mo, tinago mo. Maaari siguro, pinalitan mo yung case para hindi mahalata na yun yung cellphone sa kapatid mo na ibinigay sa iyo ng tao dahil akala nila sa iyo, ikaw naman pinag-interesan mo. Instead, na sabihin mo, sa kanya yun, hindi akin yan, doon mo ibigay. Yun po yung ginawa ni Herodes. When people are adoring us, when people are admiring us, sa totoo lang, yung kaluwalhatian para sa Diyos, binibigay ng tao sa atin. Ngayon, ang gusto mangyari ng Lord, katulad sa cellphone, sabihin natin sa tao, hindi po akin yan. Yun po ang may-ari nun, sa kanya nyo po ibigay. And that is one thing that God is waiting for us. Hindi natin kasalanan kung pinupuri tayo ng tao, no. You cannot blame them because they see in us the grace of God. They see in us the glory of God because of His grace. Pasalamat tayo kay Lord. Sabi ko nga po, it is an act of affirmation. Pinapayagan ni Lord yan para ma-affirm din sa'yo, confirmation yan na glory to God, ginagamit ka ni Lord. Pero, hindi sa'yo yun, ha. Sabi mo sa kasa, nagbibigay sa'yo, hindi po akin yan. Doon po may-ari ng cellphone. Doon niyo po ibigay. Dapat ganun po. And that was the sin of King Herod. Nagnakaw siya. Hindi sa kanya yun eh. Pinag-interesan niya yung bagay na hindi sa kanya. Kaya nga, we need to understand, self-glorying is a sin of thievery. Amen? It is a sin of robbing God.
Pag tayo po nagluluwalhati sa sarili natin, we are not just committing a sin of pride. We are robbing God of the precious thing that rightfully belongs to Him. Kaya ulitin ko, no? Ang sabi po doon, Isaiah chapter 42 verse 10, ano sabi po doon? I am the Lord my God. I will not give nor share my glory to anyone or to any graven image. Sabi ng Lord doon, hindi ko ibabahagi. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian. Akin yan. Kaya pag kami nag-abot sa iyo, sabi mo, hindi akin yan. Doon po yan, doon yung ibigay. Amen? Amen? Palakpakan natin ng malakas ang Diyos na buhay. Kaya di ba sabi po doon sa Luke chapter 18 verse 14? Ano sabi doon? Ang nagpapakataas ay binabagsak. Ang nagpapakababa ay tinataas. Ibig sabihin, yung nagse-self-glory, binabagsak yan. Sabi, pinaparusahan talaga. Isa pa po, bago po tayo bahagi po ito ng pang-apat. Mababasa niyo Luke chapter 17 verse 7 to 10. Lagi ko in-exhort sa church ito eh. Di ba may parabolang binigay ang Panginoon? Sabi ng Lord, halimbawa ikaw may alipin ka. Nagtrabaho sa bukid. Umuwi ng bahay. Sasabihin mo ba sa alipin na yon, magbihis ka na at kumain ka? Di ba hindi mo sasabihin nyo, sabi ng Panginoon, kundi ang sasabihin mo sa kanya, maglinis ka pagkatapos ipaghain mo ko. Pagkatapos kung kumakain ako, bantayan mo ko, at pagkatapos kung kumain, sige, saka ka kumain. Amen? Ang tanong ng Panginoon, papasalamatan ba ng amo niya yung kanyang alipin dahil sa kanyang mga ginawa? Sabi ng Panginoon, hindi. Bakit? Trabaho niya yun. At sabi ng Panginoon, ganun din kayo. Pagkatapos nyong magawa yung pinagagawa ko sa inyo, sabihin nyo, ako'y isang alipin na hindi karapat-dapat. Napag-utusan lang po ako. Alam nyo, tayo dapat ganun. Kapag may pinapagawa ang Diyos sa atin at yung pinapagawa ng Diyos sa atin na a-appreciate ng tao, sabihin natin, hindi tayo karapat-dapat na alipin. Napag-utusan lang po ako. Sa ministry mo may gumaling, sa ministry mo maraming gumagaling, sa ministry mo maraming nagbabago ang buhay, sa ministry pinahiram ni Lord sa iyo, maraming nakakaranas ng himala, maraming nadi-deliver. When they are adoring you, when they are praising you, sabihin mo, salamat po, pero hindi po akin yan. Alipin lang po ako na pag-utusan lang. Ginagawa ko lang po yung pinagagawa ng Panginoon sa akin. Di ba sabi din po ni Paul? 1 Corinthians chapter 4 verse 1, kaming mga tagapangaral ay katiwala lang kami ng mga kapahayagan ng Diyos. We are just stewards. Amen? At yan ang dapat maging pagtingin ng tao sa amin. Katiwala lang kami. Pag sinabing katiwala, dapat makita ng tao na lahat ng nakikita nila sa amin, hindi sa amin yan. Pinagkatiwala lang ng Diyos yan. Kung natutuwa kayo doon sa ipinagkatiwala sa amin, yun, doon yung ibigay ang papuri. At kami, tayo po, tayong lahat. Amen? Dapat magkaroon tayo ng disiplina. Sabi mo sa katabi mo, yung cellphone na yan, hindi akin yan. Yun ang may-ari. Amen? Ibig sabihin nun, don't attempt to credit yourself. Kaya di ba sabi ng Panginoon, ganun din kayo. Pagkatapos yung gawin yung pinagagawa, sabihin nyo, napag-utusan lang po ako, isang alipin lang ako na napag-utusan. Never ever attempt to credit yourself. Why? When you credit yourself, you are robbing God. You are committing a sin of thievery. And the sin of thievery is the greatest thievery of all. Yung agawin mo, yung kaluwalhatian. Kaya nga si Herodes, ulitin pinatay ng Diyos eh. Bakit? Ninakawan niya ang Diyos eh. At yung ganong uri ng pagnanakaw, ang pinakamalalang pagnanakaw sa lahat ng uri ng pagnanakaw. Yung nakawin mo, yung kaluwalhatian para sa Diyos. Kahit sa iyo binibigay yan, maging honest ka, alam mong hindi sa iyo yan. Sabihin mo sa nagbibigay sa iyo, hindi po akin yan. Napag-utusan lang po ako. Doon niyo po ibigay sa talaga ang may-ari niya. Amen? Palakpakan natin ang malakas ng Diyos na buhay. Kaya kapag ito naniniwala ako with this message, makakatulong ito sa atin sa tulong at biyaya ni Lord na ma-overcome natin yung self-glorying, self-glorification. Amen? Lumayo tayo, dumistansya tayo sa mga devoted things para kay Lord lang yan. At huwag natin gagamitin ng insenso ng Diyos para sa atin. O insenso para sa ating church. It is always for God. Amen?
We were called, we were created, we were created, we were saved, and we were called for the glory of God. Number 1, natatandaan mo yan. The reason, kaya po, dapat alam natin yun. We were, ulitin ko, we were created, we were saved, and we were called for the purpose of glorifying God. Dapat alam natin yan. Pangalawa, dapat natin tatandaan, everything in our lives is just by the grace of God. Biyaya lang ng Diyos yan. Pahiram lang ng biyaya ng Diyos sa atin. Pahiram lang yan. Wala tayong pag-aari. Kaya nga sinabi ng Lord, di ba, pinanganak ang hubad. Aalis ka ng hubad dito. Bakit? Lahat ng nagkaroon ka dito sa ibabaw na lupa, pahiram lang ng Diyos sa iyo yan. At lahat yan ay para sa kaluwalhatian niya. Amen? Everything is by grace. Number 3, dapat magkaroon tayo ng right mindset for relationship. Ano yun? Huwag na huwag mong iisipin na ikaw ay mas magaling, mas mabuti, mas maganda, at mas magaling kaysa sa iyo. It is always, amen? It is always. Dapat ganun ang mindset natin. Na hindi natin iniisip na mas magaling ako, mas mataas ako dyan, mas anointed ako dyan, mas importante ako sa taong yan, mas malakas ang anointed ko dyan, mas malaki ang ministry ko, mas marami akong nalalaman sa kanya. Never ever have such kind of thought. Amen. And number 4, dapat natin maunawaan, ang self-glorification is a sin of thievery. Pag nanakaw sa Diyos yan. And we will severely be punished for robbing God of the praises and the glory that only belongs to Him. Amen? Jesus Christ died for you. He cleansed you so that you can come to God. You can live for God. And you should be living for God and fulfill the purpose of God for your life. Anong purpose? Para sa buhay mo, sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa layunin ng Panginoon sa buhay mo, sa lahat ng magaganap sa buhay mo. Ang Diyos lang ang mapapapurihan at maluluwalhati. Jesus Christ died on the cross of Calvary so that the glory that rightfully belongs to God may be given back to God. Kasi dahil sa kasalanan ng tao, inagaw ng tao ang para sa Diyos. Kaya nga po yung Torre ni Babel, di ba? Kaya nga pinigilan ng Diyos yun. Bakit? Tinatayo nila yun para sa kanilang sarili. Tinatayo nila yun para sa kaluwalhatian at karangalan ng kanilang sarili. Nagnanakaw ang tao sa Diyos. Kaya pinigilan ng Diyos yung pagtatayo ng Torre ni Babel kasi pagnanakaw yun. Kapag itinatayo mo ang sarili mong buhay, itinatayo mo ang sarili mong ministry, amen, tinatayo mo ang sarili mong pamilya, masyado mo siya nilaluwalhati, ang tawag dyan Torre ni Babel. Mag-isip ka kapatid, ang Torre ni Babel, hindi pinayagan ng Diyos na mabuo yan. Kapag ikaw, pagpatuloy mong tinatayo yung Torre ni Babel ng buhay mo, Torre ni Babel ng paglilingkod mo kay Lord, Torre ni Babel ng ministry mo, Torre ni Babel ng pamilya mo, mag-antay ka. Pag hindi tayo nakinig, papakialaman din ng Diyos yan. At sorry to say, I'm not trying to, totoo lang po yung sinasabi ko, baka ibagsak tayo ng Panginoon. Yung di ba sabi ng Bible, ang nagpapakataas ay ibinababa. Subalit ang nagpapakababa ay itinataas. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hopefully, tayo po ay may natutuhan sa pinag-aralan po natin ngayon. Tingnan ko lang po, kasi po, yung mga nagpahabol po ng prayer request. Total, wala naman po masyado nagpa-prayer request. Babasahin ko lang po para maipag-pray po natin. Hallelujah. Pag-pray po natin, sige po. Tapos, yung mga prayer request nyo po, yung prayer request po ninyo ay ihanda nyo po at yung hawakan nyo po sa inyong kanang kamay at tayo po ay mananalangin. Amen? Karalaraba kakashanda ralaraba kande. Raba kakashanda ralaraba kakande. Raba kakashanda ralaraba kakashanda rabakanda rabakanda. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Karalaraba kakashanda. Sige po, taas po natin ang ating kamay, tayo po yung manalangin. Karalaraba kakashanda ralaraba kakande. Raba bababababababa shanda ralaraba kakande. Amang banal sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mensahe na itinuro, ipinahayag niyo po sa amin, Panginoon, sa oras na ito.
At ang dalangin namin, Lord, maawa ka po sa amin, kaawaan mo kami, tulungan mo kami, iligtas mo po kami sa aming mga sarili. Lord, iligtas mo kami sa aming mga sarili para maputol na po ng lubusan ang pagmamapuri namin sa aming sarili, ang pagglory namin. Pinakekilaban namin yung mga devoted things, Lord, na para sa iyo lang. At nagagamit namin ng insenso mo para sa iyo lang. Maawa ka po sa amin, patawarin niyo kami, lahat po kami ay guilty sa kasalanan ito, na may mga panahon, Lord, at mahabang panahon na yung devoted thing na para sa iyo kinukuha namin, yung insenso na para sa iyo ginagamit namin sa sarili namin. Patawarin mo po kaming lahat sa kasalanan namin ito, linisin mo kami ng banal mong dugo, patawarin mo, Lord, ang church, patawarin mo ang body of Christ, na mahabang panahon, Lord, ang mga churches po ay nagpapagalingan. Kami po, we may not admit it, pero itinataas, binibida namin. Lord, pinapasikat namin, Lord, ang mga ministry na pinapahiram mo po sa amin, na nagkakaroon kami ng kaisipan na ang ministry namin ay mas malaki, ang ministry namin ay mas importante, ang ministry namin ay mas important, ay mas anointed, Lord. Patawarin mo kami sa kasalanan namin ito, Lord. Patawarin mo po ang bawat isa po sa amin. Linisin mo kami ng banal mong dugo. At ang dalangin ko, Lord, kami pong lahat. Hallelujah, Lord. Maawa ka po sa amin. Iligtas mo po kami sa aming sarili. Save us from this flesh. And through the power of your Holy Spirit, through the power of your word, O God, tulungan mo kami na malagpasan namin, ma-overcome namin at lubusan naming matalo sa aming mga buhay, sa aming paglilingkod sa iyo, ang self-glorification o yung self-glorying, my Lord. Lord, lagi mong i-remind sa amin na lahat ng meron kami ay dahil lamang sa habag at biyaya mo. Lagi mo po kaming i-remind, Lord, na ang reason kaya mo kaming nilalang, niligtas at tinawag ay para maluwalhati ang pangalan mo sa buhay namin, hindi ang sarili po namin, Panginoon. At lagi mong ipapaalala sa amin, Lord, na ang pagmamapuri, ang pagluluwalhati sa sarili ay isang uri ng pagnanakaw. Pagnanakaw hindi po sa tao, kundi pagnanakaw po sa iyo, Lord. Lord, na the worst kind of thievery, yung nakawin, yung kaluwalhatian, na hindi naman para sa amin, kundi para sa iyo lang. Lagi mong i-remind po ito sa amin, para matutuhang namin ang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, na pagkagising po namin hanggang sa pagtulog po namin sa araw-araw, ang maging layunin po namin ay maluwalhati ka, mapapurihan ka sa buhay namin, at Lord, lahat ng kaluwalhatiang iniaalok sa amin ay maibigay po sa inyo, dahil sa iyo lang po ito, Lord, hindi po ito sa amin. Maraming salamat po, Lord. Cover us with your precious blood, at pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak. Karalaraba kakasyanda, ralaraba kande. Lahat ang may prayer request, nararamdaman ko ang anointing. Sige, dikit nyo lang ang inyong kamay sa screen. Ito po ay para sa kaluwalhati. Habag lang po ni Lord ito. Raba kakasyande. Lalo na po yun nagpe-prayer request po ng may sakit. Raba kakasyande. Amang banal. Sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Lord, dalangin ko po yung nakababatang kapatid ni Pastora Malu. Panginoong Yesus, si Nenet Suarez. Lord, na-stroke po. Kailan lang. Yung nakatatanda po niyang kapatid ay namatay po dahil sa na-stroke. Lord, yung lingkod po niyo, yung likod yung anak, kayo po, yung nakababata na namang kapatid, Lord. Malaking pagsubok po ito sa pamilya ng iyong lingkod. Lord, we pray for Nenet Suarez, Panginoon. We pray for Nenet Suarez, Panginoon, sa oras na ito na nasa ICU po. Pato mo sa kanya ang mapagpala mong kamay, Panginoon. Ang napatid o ang naputol o bumarang dugo sa kanyang utak, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas namin yan. In Jesus' name. In Jesus' name. At sinasaway namin, Lord, ang spirit of untimely death. Demonic spirit of untimely death. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ka namin sa buhay ni Sister Nanet. Huwag kang lalapit kay Sister Nanet. Amen. Napakabata pa ni Sister Nanet. Spirit of untimely death, we rebuke you in Jesus' name. We take authority against you in Jesus' name. At saan man naroroon ngayon si Nanet, Lord, sa ang hospital man, continue to lay your powerful right hand upon her, O God. I let loose the anointing of miracle upon her in Jesus' name. Dalangin namin, Lord, wag lang siyang gumaling, kundi bumalik siya sa normal niyang buhay in Jesus' name. In Jesus' name, ikaw na pong bahala sa kanya. Lord, pinagpe-pray ko rin po yung anak po ni Jonah, Lord, na ngayon po'y inuubo. Ipato mong mapagpala mong kamay sa baby na yan,
Lord God, yung ubo na yan, o anumang karamdaman pa, meron pa ang batang yan, ay sinasaway namin in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Karalarabababa, shandarararaba, kandarararaba, kande. Lord, lahat pa po ng may sakit, hallelujah. At dalangin ko po, Panginoong Yesus, yung pinsan po ni Sister Vilma, na ito po'y may arthritis, Panginoong Yesus. Dalangin ko po si Elisa Bautista sa oras na ito. Ano man ang karamdaman niya sa kanyang arthritis, lahat ng yan ay pinapalayas namin in Jesus' name. And I speak for healing para po sa kanya in Jesus' name. At patuloy namin dinadalangin si Weng. Lord, we pray for, we claim that miracle na magno-normalize ang kidney niya. Salamat po, nakalabas na po siya ng ospital. Ikaw pong mag-ingat sa kanya sa pagbabalik niya sa kanyang bayan sa Pangasinan kung hindi pa po siya nakakabalik. But we continue to pray for your miraculous healing touch upon Weng, Lord, na mag-normalize ang kanyang kidney. And we also pray for the fast recovery of your servant, Pastor Rolly. At lahat pa po ng may sakit, Lord, lahat pa po ng may karamdaman, yung biyena po ni Sister Milena, si Lola, Lord, continue to touch, Lola, Panginoong Yesus. Lahat po ng may sakit pa, hindi lamang po dito sa Pilipinas, maging yung mga nakikinig sa amin sa ibang bansa na may karamdaman pa, I let loose your healing touch upon them. Rabababababababa syande. At Lord, sa oras pong ito, yung mga prayer request, mga kapatid, sa oras na ito, by the conviction of the Holy Spirit, yung prayer request na yung papel na hawak ninyo na prayer request, idikit nyo lang diyan sa screen sa aking kamay. Ito'y biyaya na, Lord. I just feel the anointing right now in Jesus' name. Kuralaraba kakasyanda, ralarababababa syande. Lord, bawat prayer request na nakasulat diyan sa papel na yan, na hawak ng iyong mga anak, na dinidikit ngayon sa screen ng anumang cellphone o television na gamit nila, I declare the opening of your heavens upon each of these prayer requests. At Lord, igawad mo po ang katugunan nila in Jesus' name. Igawad mo po ang katugunan mo sa mga prayer request pong ito by the grace of God. Yung mga nangangailangan ng himala, let your miracles flow. Lord, yung mga pamilyang nagkakagulo sa pangalan ni Jesus, I declare your kingdom, Lord, your kingdom, your kingship, and your lordship sa mga pamilyang nagkakagulo. In Jesus' name. Sa mga mag-asawang nagkakagulo, Lord, I declare your lordship and your kingship. I speak for peace and reconciliation sa mga pamilyang hindi nagkakasundo. Lord, continue to bless your people, my Lord, at yung kalagayan ng aming bayan regarding this COVID-19, inilalagay namin ito sa mapagpala mong kamay. Let your purpose be done. Kung kailan mo po gustong manumbalik kami, Panginoong Hesus, sa pagsamba sa iyong bahay-sambahan, ikaw po ang masunod. Amen. Maraming salamat po, Ama, at patuloy mo kami samahan at gawaran na naman ng tagumpay ang Sunday service po namin itong darating na Sunday. Bless your people, my Lord, continually in Jesus' mighty name. Maraming salamat po sa inyo, Ama. We claim your answers to all these prayers in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan niyo natin ang napakalakas ang Diyos na buhay. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. God is so good. Hopefully ay napagpala tayo ng buong isang linggong ito ng ating Bible study. Actually, may mga topic pa po na inilalagay ang Panginoon sa akin. Pag titignan ko po, itutuloy ko po ito. Kasi may mga topic pa po siyang inilalagay sa akin. At pag-pray nyo lang po na pahiramin ako ng karunungan ni Lord na maayos ko po lahat ito. Ikino-confile ko po. Aayusin namin ni Win. Ipiprint po namin at pamimigay po namin ng libre. Wala pong bayan. Amen? Kasi para po kay Lord yan. At mayaman ng Diyos po natin. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Bukas po, pahinga po tayo ha. Sa Sunday po, yung ating Sunday service through live streaming, alas 10 po ng umaga. Pagpalain po kayong lahat ng Lord ng sobra-sobra. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. God bless us all. Magandang tanghali sa ating lahat.